Nagpapasalamat kami sa inyong paghihintay. Malapit na tayong dumating sa lugar ng huling pagsusulit. Ang huling pagsusulit na ibibigay ko sa inyo ay isang tournament. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung sino ang maghaharap-harap. Ito ay Sigurado yun. ang aplikanteng makakapasa ngayong taon. Ay, iisa lamang. Ganun ba? Ano sa palagay ninyo? Hindi ba maganda ang ideyang naisip ko para sa huling pagsusulit? Yan ang... Hindi to maaari. Ibig sabihin, isang tao lang ang makakapasa? Ha? Tingnan mo, ikaw ang una. Sisok ang iyong kalaban. Kurapika! Makinig ka, Kurapika. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Kung maaari lang sana, huwag mo nang patagalin taong yan. Mananalo ko. Dahil kailangan. Huh? Masyado naman kayong kinakabahan. Sa huling pagsusulit, ang ating kondisyon ay isang beses lamang kayong dapat na manalo. Ha? Huh? Sa madaling salita, sa tournament na ito, ang mananalo ay hindi lalabang muli at ang matatalo ay aangat sa itaas. Kapag umabot sa tuktok ang isang aplikante, siya ay bagsak sa pagsusulit. Ibig mong sabihin, isang tao lamang ang babagsak sa pagsusulit na ito? Tama ka! At hindi lang yun, ang isang aplikante ay meron dalawang pagkakataon para manalo. Ikaw talaga, oh. Huwag mo naman kami takutin. Napakadali lang naman pala eh. Kurapika, 2 beses ka naman pala makikipaglaban eh. Ayos lang yun. Pwede bang tumahimik ka nga muna dyan? Wala rin akong tiwala sa sistema ng tournament na ito. Hindi kasing dali ang sinasabi mo. Ha? Makinig kayo! Kung meron kayong katanungan ay hindi muna masasagot ngayon. Ang una kong gagawin ay tatawagin ng mga pangalan na magkakaparis na manlalaro. Kaya makinig kayong mabuti sa aking sasabihin. Ang unang pares! Ang may numerong 44, si Ginoong Hisoka! Laban sa may numerong 404, si Ginoong Kurapika! Ang susunod, ang may numerong 405, si Ginoong Gon! Laban sa may numerong 294, si Ginoong Hanso! Ang pangatlong laban, sino mang matalo sa unang pagtutunggali ay makakarap si Ginoong Pudoro. At ang ika-4 na laban ay... Ngayon ay maaari na kayong magtanong. Ang tanong ko, paano kung hindi patas sa magkatunggali? May katwiran ang tanong mo ah. Ang pagpiling ginawa ko sa tournament na ito ay depende doon sa naging resulta ng mga naunang pagsusulit. Sa madaling salita, kapag maganda ang record mo, mas malaki ang iyong pag-asa na magtagumpay sa tournament na ito. Teka, hindi na yata tama yan ah. Ano yun? Ipaliwanag nyo nga kung paano hinusgahan ng mga aplikante. Hindi maaari. Bakit naman? Kung paano namin ginawa yun ay hindi na kailangan malaman pa ng kahit na sino man. Sige na nga, pagbibigyan ko ng kahilingan mo, bata. Ang pagdidesisyon na ginawa namin ay binubuo ng 3 bagay. Ang pisikal na kakayahan, kakayahan ng pag-iisip, at ang pagpapagaan ng kalooban. Ang tinitignan namin sa pisikal na kakayahan ay binubuo ng bilis, lakas ng katawan, katatagan, at lakas ng pakiramdam. Sa kakayahan ng pag-iisip naman ay talino, pagdedesisyon, katalasan, at kung paano kayo humawak ng problema. Ang galing naman pala ng ginawa nila. Oo nga. Tumahimik kayo. Pero hindi naman mahirap ang mga sinabi ko. Lahat kayo ay nakaabot sa huling bahagi, kaya wala kayong dapat alalahanin. Ang pinakamahalaga ay yung pangatlo. Yung pangatlo? Ito'y mahirap husgahan. Hindi mo ito basta makikita sa mga katangian na banggit ko kanina. Sa madaling salita, masasabi kong yun ang katangian na taglay ng isang tunay na hunter. Katangiang taglay ng isang tunay na hunter. Siya nga pala, ginamit din namin sa pagdedesisyon yung pag-uusap natin noong nakaraang araw. Yun lang. Kiluwa! Huwag mo ako intindihin.
Siguradong mas mataas ang markang nakuha ko sa pagsusulit kaysa kay Gon. Pero mas mauuna pa siyang lumaban sa akin. Ang totoo niyan ay hindi ito kasing dali ng sinabi niya. Sigurado ako nagugunan ng ngayon si Killua kaya ganyan ang reaksyon niya. Kung meron pa kayong tanong, itaas lang ang kamay. Ako! Paano kami maglalaban? Meron po bang patakaran? Wala! Hindi rin kayo mahihirapan sa inyong pakikipaglaban. Maaari niyong gamitin ng kahit na anong armas na gusto niyo. Kapag sumuko na ang kalaban, panalo na kayo. Kaya lang, kung tatapusin ninyo inyong kalaban, madidisqualify kayo ora mismo. Kapag nangyari yon, ang lahat ng kalahok ay makakapasa na kaagad. Ibig sabihin, tapos na ang pagsusulit. Maliwanag ba? Isang tao lang mag-iisip na gumawa ng karahasan. Meron pa ba kayong katanungan? Sige po, Mr. Chairman, magsalita na kayo. Sige! Sa libo-libong aplikante na sumubok sa pagsusulit para maging hunter, kayo lamang ang nakarating sa bahaging ito. Para sa inyong siyam na aplikante umabot sa huling bahagi, bilang chairman ng Hunter Association, binabati ko kayo. Isang laro na lamang ang dapat ninyong ipanalo. Sigurado magiging isa na kayo sa magigiting na hunter. Mag-ingat kayo at magpakasaya sa tournament na ito. Mga kasama, sisimulan na natin ang huling pagsusulit. Ako si Luis. Ako ang inyong magiging referee para sa unang laban. Sisimulan na natin ang palaro. Ang unang maglalaro ay aplikanteng may numerong 44, si Ginoong Hisoka. Laban sa number 404, si Kurapika. Palunin mo siya! Pangako, mananalo ko. Ano ka ba? Huwag mong piliting manalo sa kanya! Meron akong pangako sa aking sarili. Ha? Hanggat nararamdaman ko pang sakit na dinanas ng aking mga kasamahan. Pilit ko silang hahanapin. At isa-isa ko silang dudurugin. Yun lang ang tanging dahilan kung bakit ako magiging hunter. Yun nga yung sinabi ko eh. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon si Hisoka na talunin ka. Huwag kang mag-alala. Mananalo si Kurapika. Sigurado yan. Oo, sinabi ko naman sa inyo na kayang-kaya niya yan eh. Ang marangal na mandirigma ng Kuruta at ang pinakamasamang salamangkero sa kasaysayan. Kung titignan mo ang kanilang kakayahan, lamang si Hisoka. Pero ang batang mula sa tribo ng Kuruta ay hindi rin pangkaraniwan. Nakakatuwa talaga ang mga aplikante ngayong taon. Nagugutom na yata ako. Handa na ba? Simulan na! Sige, hugutin mo na. Pagbibigyan kita. Mag-iingat ka. Hawakan mo mabuti ang iyong armas. Baka bigla mo mabitiwan yan. Ang estilong yan. Kailangan mo ng 2 talim para magamit ang isang espada. Alam mo ba yun? Nako, ang paglalaro ng baraha ay hindi maaari matuloy kung wala ang kalahati. Kaya higpitan mo ang hawak mo para maging masaya. Hindi maaring mangyari yon. Sigurado yan. Sana nga. Humanda ka! Kurapika! Mag-iingat ka! Sa likod mo! Alam ko yun! Mabuti naman, handa ka sa laban. Mahusay ang dalawang ito. Ang galing! Pareho sila! Kurapika, ibang klase. Mula ngayon hindi na ako makikipagtalo sa kanya. Mahusay ang dalawang ito. Nahuhulaan nila kung anong gagawin ng bawat isa. Sa galaw lang ng kanilang katawan ay alam na kagad ng katunggali ang iniisip ng kalaban. Ano kaya ang kanilang susunod na gagawin? Hindi na ako makapaghintay. Nakahanda na kaya tagalian.
Tuloy ang laban! Si Hisoka kaya ang unang susugod? Lalabas na ang tunay na kakayahan ng salamangkero. Oh, makinig ka ha. Meron ako isang bagay na gustong sabihin sa'yo. Ano yon? Alam mo bang, ikaw ay kanina ko pa tinalo? Paano mo naman nasabi yan? Nakita mo na? Grabe ka! May problema. Ano kaya nangyari? Malamang... Ha? Kaya pala. Saan ka pupunta? Sabi ko na nga ba, meron ng pitak ang kanyang espada. Alam mo, ang tawag nila sa akin ay salamangkero. Pero hindi naman ako isang mangkukulam. Hindi ko na nga rin alam kung anong dapat na itawag sa akin eh. Baka naman sabihin mo tsamba lang yung ginawa ko kanina. Sa simula pa lang, kalkulado ko na kung anong mangyayari. Hindi na masaya kung susuko ka sa kanya. Ano na ang gagawin mo? Grabe ka! Itigil mo na yung Kurapika! Huwag mo nang pwersahin ang sarili mo! Ireserba mo na lang ang titira mong lakas para sa susunod na laban! Kurapika! Magaling. Wala ka talagang balak na sumuko, ano? Meron din akong isang bagay na gustong sabihin sa'yo, Hisoka. Tama ka na malaking bawas sa akin ang pagkawala ng isa kong espada. Pero, pupunan ko ang pagkawala ng espadang yun ng aking dignidad. Magaling. Humanda ka! Heto na ako! Wala na akong magagawa. Ah! Kurapika! Hisoka! Ano ka ba? Nakalimutan mo yata! Kapag tinapos mo siya, sigurado hindi ka na makapasa! Kaya nga pilit ko pinipigilan ang sarili ko eh. Sana lang isumuko na siya habang maaga pa. Tama ba? Kurapika! Tama na! Huwag ka nang tumayo! Itigil mo na yan! Meron ka pa pagkakataon! Kurapika! Huwag ka na magabala pa. Anong huwag magabala? Bakit kalmadong-kalmado ka lang dyan? Kapag hindi siya tumigil sa pakikipaglaban, ha? Ha? Ang maaari lang natin gawin ngayon ay manood hanggang matapos ang kanilang laban. Mukhang hindi ka pa rin susuko hanggang ngayon. Hindi. Alam mo, pwede kang mamatay. Talaga ba'y pagpapalit mong yung buhay para lamang mapabagsak ako sa labang ito? Hindi mangyayari yun. Masyado ka naman yata malupit. O baka naman, iniisip mo na mapapasuko mo ko. Ano sa palagay mo? Gagawin ko kaya yon? Pasusukuin kita! Gagawin ko yun! Gamitin mong muli ang iyong barahak kahit na masira pang muli ang aking espada! Talaga? Ha! Masyado pa mainit? Ha! Ha!
Nahihirapan ka na ba? Dahil sa'yo, nagsisimula na naman mabuhay ang aking dugo. Mukhang nauuhaw na naman ako. Ha? Nagugutom na naman ako sa ginagawa mo, bata. Hisoka! Hindi maaari. Itutuloy niya! Kurapika! Ha! Ha! Hmm? Parehong mahusay ang dalawang to. Si Kurapika, ang galing niya! Talaga. Magsisimula ng problema. Ano nang nangyayari sa'yo, Hisoka? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi pa natatapos ang laban. Huminahon ka. Huminahon ka. Nakakatakot ang mata niya. Mag-iingat ka! Ha? Ha? Sandali lang, Hisoka! Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang laban. Sabihin na nating natalo ako sa kanya. Ano? Babawi na lang ako sa susunod na laban. Pwede naman ako sumuko, hindi ba? At tama ka. Ikaw ang bahala. Sa unang laban, ang nagwagi. Ang number 44, si Kurapika. Hindi ko na maintindihan kung ano nangyari. Basta nanalo si Kurapika, hindi ba? Parang ganun na nga. Yay! Nalampasan na niya pagsusulit! Siya ang una nakapasa sa hunter exam! Tama ka. Akala ko ihahantong ito sa madugong katapusan. Ano kayang sinabi sa kanya ni Hisoka? Ang galing! Nalito ako sa huling bahagi ng laban, pero magandang ipinakita nilang dalawa! Kailan ba kami kakain? Ang pangalawang laban ay magsisimula pagkalipas sa 30 minuto. Ang lahat ng manlalaro ay kailangan bumalik dito para sa ikalawang laban. Maaari muna kayo magpahinga. Hindi ko maintindihan. Ano ba sinabi siya ni Hisoka? Tungkol sa spider. Spider? Marami ako nalalaman tungkol sa mga spider. Gagamba, yun ang simbolo ng Generyo Dan. Spider, yun ang tawag sa kanila ng mga taong malapit sa grupong yun. Wala akong naalalang nabanggit ko sa kanya tungkol doon. Pero mukhang alam niya na merong namamagitan sa akin na sa Generyo Dan. Baka naman siya may kinalaman si Generyo Dan. Hindi ko alam kung anong relasyon ni Hisoka sa grupong yun. Pero nagka-interest ako sa kanya nang sabihin niya sa akin na may alam siya tungkol sa mga spider. Ang pangalawang laro ay malapit na magsimula. Kailangan na kayong bumalik dito. Kalimutan na muna natin yun. Binabati kita, Kurapika. Salamat, kaya lang. Ano bang nangyayari sa'yo? Para kang hindi nanalo sa laban yan. Dapat masaya ka dahil isa ka ng hunter. Hindi ko maramdaman na talagang nanalo ako sa laban. Tama ka. Ha? Pasensya ka na. Hindi ako nakinig sa sinabi mo. Dapat sa simula pa lang ng laban ay sumuko na ako sa kanya. Dahil masyado siyang malupit. Matapos mong talunin si Hisoka, saan ka naman nagsasalita ng ganyan? Alam mo, itataya ako rin ang buhay ko. Kahit siya pa makarap ko sa una kong laban. Huwag kayong mag-alala. Hindi ikaw ang inaalala ko ngayon kundi si Gon. Anong sabi mo? Malapit na tayo maglaban, Ginoong Hanzo. Oh, hindi ako magiging mabait sa'yo. Sisimulan na natin ang pangalawang laban. Ang pangalan ko ay Masta, ang referee sa laban.
Ang pangalawang laban, ang may numerong 294, si Ginoong Hanzo. Ang kanyang kalaban ay si Gon. Kailangan kong gayahin si Kurapika. Ako mananalo sa labang ito. Manda kayo! Simula na! Ang laban!